Magandang gabi po sa ating lahat at welcome po sa ating day 55 ng ating nightly study on the Book of Acts. So bago po tayo mag-umpisa ay samahan muna po ako sa isang maiksing panalangin. Father God in heaven, we praise and we glorify your name tonight, O God. Salamat Lord sa patuloy na pagsama mo sa aming gabi-gabing pag-aaral ng iyong salita dito sa Book of Acts. Ngayong gabi, O God, patuloy mo na ipagkaloob sa amin ang iyong banal na espiritu upang pagkalooban kami ng isang maliwanag na kaisipan, isang pusong bukas, O God, na tanggapin ang iyong katuruan, O God. Salamat, Ama, Panginoon, at ang iyong pangalan, Panginoong Jesus, ang patuloy na mapupuriha, patuloy na maluwalhati at may taas sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. So, nung kagabi po ay pinag-aralan natin ang Acts chapter 21 verses 1 to 14 at ito po ay tinuro sa atin ni Pastor Ferdy. Ito po ay patungkol sa paglalakbay po ni Pablo papunta sa Jerusalem. So kung makita po natin si Pablo bago siya nakarating sa Jerusalem ay dumaan siya sa iba't ibang lugar hanggang po siya ay nakarating sa lugar ng Tyre kung saan ay nandoon ang mga kasamahang manampalataya o disipulo na nagbigay ng warning sa kanya na huwag na siyang tumuloy dito sa Jerusalem. Pero dahil po itong si Paul ay determined na makarating ng Jerusalem. So, nagpatuloy po siya sa paglalakbay hanggang sa makarating siya sa lugar ng Caesarea. At doon po ay tumuloy siya sa bahay po ni Philip. Na ito po si Philip, kung titingnan po natin sa Acts chapter 8 verse 40, siya po yung nagbaptize sa isang Ethiopian eunuch na bumisita sa Jerusalem at habang siya ay pauwi ay nagbabasa ng Word of God at ito po si Philip ang nagpaliwanag sa kanya at nagbautismo sa kanya. So dito po tumuloy si Paul at haba po siya ay nasa bahay ni Philip ay dumating naman po ang isang propeta na ang pangalan po niya ay si Agabus. Si Agabus po. So ito po si Agabus ay nagbigay na naman ng warning dito kay Paul at sinabi po na wag nang tumuloy dito sa Jerusalem dahil may kapahamakan na naghihintay sa kanya at pinakita po ito ni Agabus sa pamagitan po ng pagkuha niya ng belt ni Paul at itinali ang kanyang paa at kanyang mga kamay. So, pero dahil nga po determined pa rin itong si Paul na makarating dito sa Jerusalem. So, sabi po nila na anuman ang kanyang maratnan doon ay handa naman siya. So, pinayagan siya nitong mga kasamahan niya at sa ating nga ng mga kasamahan niyang mga manampalataya ay ang kagustuhan ng Panginoon ang mangyari sa buhay ni Paul. So, ngayong gabi naman po ay pagpapatuloy natin ang ating pag-aaral dito sa Acts chapter 21 verses 15 to 25. Ito po ay ang tungkol naman sa nung dumating po itong si Paul dito sa Jerusalem at ang pagdalaw niya kay Santiago. So, basahin po natin ang verses natin sa Tagalog version, ang salita ng Diyos. Sabi po sa verse 15, makaraan ng ilang araw naghanda kami at umalis papuntang Jerusalem. Sinamahan kami ng ilang mga tagasunod ni Jesus na taga Caesarea. Dinala nila kami sa bahay ni Manason na taga Cyprus at doon kami nakituloy. Si Manason na isa sa mga unang tagasunod ni Jesus. Pagdating namin sa Jerusalem, malugod kami tinanggap ng mga kapatid. Kinabukasan, sumama kami kay Pablo at dinalaw namin si Santiago. Naroon din ang mga namumuno ng iglesia sa Jerusalem. Binati nila si Pablo at kinuwento niya ang lahat ng ginawa ng Diyos sa mga hindi Hudyo sa pamamagitan niya. Nang marinig nila ito, nagpuri silang lahat sa Diyos at sinabi nila kay Pablo, alam mo kapatid, libo-libo ng mga Hudyo ang sumasampalataya kay Jesus at silang lahat ay masigasig sa pagsunod sa kautusan ni Moses.
Nabalitaan nilang itinuturo mo sa mga Hudyo na nakatira sa ibang bansa na hindi na nila kailangan sumunod sa kautusan ni Moses. Sinabi mo raw na huwag na nilang tuliin ang kanilang mga anak o sundin ang iba pang kaugalian nitong mga Hudyo. Ngayon, ano kaya ang dapat mong gawin? Sapagkat siguradong malalaman nila na nandito ka. Mabuti siguro'y gawin mo ang sasabihin namin sa iyo. May 4 na lalaki rito na may panata sa Diyos. Sumama ka sa kanila at gawin ninyo ang seremonya sa paglilinis ayon sa kautusan. Bayaran mo na rin ang gastos nila sa seremonya para makapagpaahit din sila ng kanilang ulo. Sa ganitong paraan, malalaman ng lahat na ang balita na narinig nila tungkol sa iyo ay hindi totoo. Dahil makikita nila na ikaw din ay sumusunod sa kautusan ni Moses. Kung tungkol sa mga hindi Hudyong sumasampalataya kay Jesus, nakapagpadala na kami ng sulat sa kanila tungkol sa aming napagkasunduan na hindi sila kakain ng mga pagkain na inihandog sa mga Diyos-Diyosan o dugo o karne ng hayop na namatay na hindi tumulo ang dugo at iwasan nila ang sexual na immoralidad. Ang Diyos po ang magpala sa pagbasa ng kanyang salita. So ngayong gabi po ay sa atin pong nabasa ng mga verses ay meron po tayong 3 pointers na dapat natin matandaan ngayong gabi. Ang una po dito ay we should testify of God's goodness and faithfulness at all times. Dapat daw po tayo ay lagi nating ite-testify ang kabutihan at katapatan ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. So kung titingnan po natin ang verses 17 to 19 ng ating binasa, so nung dumating po itong si Paul dito sa Jerusalem, ay namit niya po itong si James at lahat po ng leaders ng simbahan. At ikinuwento po niya in details ang lahat ng mga ginawa ng Panginoon sa kanya, lahat ng ginawa ng Panginoon sa kanyang ministry sa Gentiles. So, at kung paano po itong mga Gentiles ay na-convert as believers. So, kung titingnan po natin, ito pong ginawa ni Paul, ito pong testimonya na to ay patungkol po to sa fulfillment ng Great Commission. Ano ba itong Great Commission? Tingnan po natin to sa Mateo chapter 28 verses 18 to 20. Sabi po dito, babasahin ko po to sa Tagalog. Lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo at tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. So sabi po dito, puntahan daw natin ang lahat ng lahi at gawin nating taga-sunod. So, ito pong si Paul, siya po ay na-assign na tagapaghatid ng balita, ng magandang balita dito sa mga Gentiles. Siya po ang apostle to Gentiles. So, sino po ba ulit itong mga Gentiles? Kasi mula pa po sa umpisa natin mga pag-aaral, ilagi natin nabanggit itong Gentiles. Ito po ay ang mga tao na hindi sila Hudyo at sumasamba po sila sa mga Diyos-Diyosan at may iba po silang mga paniniwala. So tayo po ay nabibilang sa mga Gentiles. So kung nasubaybayan po natin ang pag-aaral gabi-gabi dito sa Book of Acts ay masasabi po natin na kilala natin kung sino itong si Paul. Si Paul na siya po ay dating persecutor nitong mga tagasunod o ng mga apostles ng Panginoong Jesus. Si Paul na nagbigay ng kapahintulutan sa pagkamatay ni Stephen. So dahil sa kapangyarihan po ng Panginoong Jesus, ito pong si Paul mula sa magiging isang persecutor
ay naging isang apostle. So ito pong si Paul ay ginamit ng Panginoon as instrument to carry Jesus' name before the Gentiles, before kings, at even po sa mga Hudyo sa Israel. So, ang Diyos po ay gumawa ng mga kamanghamanghang, mga himala, at mga kamanghamanghang bagay sa buhay po ng mga Gentiles sa pamagitan po ni Paul. So, at ito po ang kwento o ito po ang idinetalye ni Paul sa harapan ng mga leaders at ng mga Jewish Christians. So, kung ano po yung mga ginawa ng Panginoon sa buhay niya, ang goodness, ang katapatan ng Panginoon. Ito po ang kinuwento ni Paul sa mga leaders. At ipinapakita po dito na itong si Paul, saan man siya magpunta. Kasi kung makikita natin, bago siya nakarating ng Jerusalem, di ba, ay marami pong lugar siya na napuntahan, narating. So, ibig sabihin, lahat po ng testimonya, ng kabutihan ng Panginoon, ibit-bit-bit nitong si Paul. At ito po ay handa niya na ipamahagi, handa niyang i-share. At meron po siyang boldness, hindi po siya natatakot na ipakita, i-share ang goodness and faithfulness ng Panginoon na ginagawa sa buhay niya at sa kanyang ministry. So, same with us po. Ang Great Commission po ay hindi lang po para sa mga apostles. Ang Great Commission po ay para rin sa ating mga mananampalataya. Ito po ay para rin sa ating mga believers ng Panginoong Jesus na dapat tayo po ay may tungkulin. Tayo po ay may dapat gampanan na ipamahagi ang salita, abutin ang mga tao na hindi pa naaabot ng salita ng Panginoon. Na pwede po tayo na mag-share ng Word of God, kalakip ang ating testimonya sa ating pamilya, sa ating mga kapatid, sa ating mga kaibigan, at even sa ating mga kakilala. So, ito po ay hindi po para lang sa mga apostles. Ito po ay para rin sa atin. At huwag po tayong matatakot. Dahil sabi po na ating binasa sa Matthew 28 verse 20, kasama po natin ang Panginoon. Siya po, may Holy Spirit po na mag-guide sa atin. Siya po magbibless sa atin ng Spirit of utterance sa pag-share ng Word of God. At ang number 2 po natin na pointers na dapat po natin na tandaan ngayong gabi ay be thankful in all things and glorify God. Dapat na po tayo na maging mapagpasalamat at lagi natin bigyan ng kapurihan at kaluwalhatian ng Panginoon sa lahat ng ginagawa sa ating buhay. Dahil sabi nga dun sa verse 20 ng ating pinag-aralan, nung marinig ng mga kasamahan ni Paul, ng mga leaders at ng mga Jewish Christians, yung kanyang testimony, silang lahat ay nagpasalamat at nag-glorify sa Panginoon. Naalala ko po yung sa dati ko pong trabaho, may office mate po ako na nagtanong sa akin na bakit daw po na every time na may magkukwento sa akin na mga ka-office mate din namin, sinasabi ko daw lagi na praise God, glory to God. Sabi ko nga, sagot ko nga po sa kanila ay, ganun talaga kapag may mga magandang bagay na nangyayari sa ating buhay na alam naman natin ng Diyos ang gumawa, ay magbigay tayo ng pasalamat at papuri sa Kanya. Sabi nga, in all circumstances sa buhay natin, give thanks sa Diyos. At wala naman tayong kakayahan na mapagtagumpayan ang lahat ng mga bagay-bagay kung walang pagsama ng Panginoon. Dahil sabi nga sa John 15, verse 15, apart from God, we can do nothing. So, magpasalamat po tayo sa lahat ng bagay, sa lahat ng kabutihan na ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. At ang pangatlo pong pointers na atin dapat tandaan ngayong gabi sa ating pag-aaral ay ang observance of the law, traditions, and customs and practices are not the way of salvation for anyone. So, yun daw pong mga katuruan, tradition, customs na ay hindi po ito ang daan
para sa ating kaligtasan. So kung tingnan po natin ang verse 21 to verse 25, ang mga Christians Jews po na nakarinig ng testimonya nitong si Paul ay nagpasalamat, nag-glorified sa Panginoon. Pero sila po ay masigasig pa rin sa pagsunod sa kautusan. Sumusunod pa rin po sila sa mga kaugalian at mga kautosang itinuro ni Moses. At ito pong si Paul, dahil po siya ay naging tagapagturo sa mga Gentiles, nagkaroon po kasi siya ng bad impression. O nakarating po kasi dito sa mga Jewish Christians sa Jerusalem na may maling katuruan na itinuturo itong si Paul sa mga Gentiles, na ang tinuturo daw ni Paul ay wag nang sumunod itong mga Gentiles sa kautusan at baliwalain na itong mga customs na to at traditions na itinuro ni Moses. So dahil po dito sa maling impression na to o maling balita na nakarating sa mga Jewish Christians sa Jerusalem, ito pong mga leaders ay in-advise nila itong si Paul na sabi niya, para hindi naman mag-create ng commotion o dito dahil dun sa maling balitang iyon, itong si Paul ay in-advise sila na sumama dun sa 4 na lalaki na merong panata ng paglilinis, na panata sa Diyos at na gumawa ng meron siyang panata sa Diyos at gawin ang seremonya ng paglilinis ayon sa kautusan. So, hinikayat nila si Paul na gawin din yon at si Paul din ang magbayad dito sa seremonya na to para dun sa 4 na kalalakihan. So, ito naman si Paul ay sumunod sa advice nitong mga leaders na sa Jerusalem. So, pumayag siya para ipakita niya na mali ang nakarating na balita, na hindi niya tinuturo sa mga sa mga Gentiles to forsake Moses at baliwalain ang Jewish custom. Dahil ang tinuturo po ni Paul ay ang kaligtasan po ay sa Panginoong Hesus, ang pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kasi kung titingnan po natin ang Galatians chapter 3 verses 23 to 29, sabi po dito, nung hindi pa dumarating itong tinatawag na pananampalataya kay Kristo para tayong mga bilanggo, binilanggo tayo ng kautusan hanggang sa araw na inihayag ang kaligtasan natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kautusan ay naging tagapag-alaga natin hanggang sa dumating si Kristo para sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya ay maituturing tayong matuwid. At ngayon may pananampalataya na wala na tayo sa patnubay ng kautusan na tagapag-alaga. Kayong lahat ay mga anak na ng Diyos dahil sa pananampalataya ninyo kay Kristo Jesus, sapagkat binautismuhan kayo sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo at namumuhay kayo katulad niya. Ngayon wala nang pagkakaiba ang Hudyo sa hindi Hudyo, ang alipin sa malaya, ang lalaki sa babae. Kayong lahat ay isa dahil kayo ay na kay Kristo na. At dahil kayo ay kay Kristo na, kabilang na kayo sa lahi ni Abraham at ang mga tagapagbana ng mga ipinangako ng Diyos sa Kanya. So sinasabi po dito na bago pa daw po dumating ang Panginoong Hesus ay may kautosan na ibinigay ang Diyos sa mga Hudyo na dapat nila sundin. Ito pong kautosang ito o itong commandments na ito ang naging gabay, tagapangalaga ng mga Hudyo hanggang dumating po ang Panginoong Hesus. At nung pong dumating ang Panginoong Hesus, nung tayo ay nakipag-isa sa Kanya, nung po tayo ay nanampalataya sa Kanya, doon po tayo nagkaroon ng kaligtasan. So sinasabi po na ito pong mga kautusan na una ay hindi po ito ang way para tayo maligtas. Nagkaroon po tayo ng kaligtasan noong dumating po ang Panginoong Hesus. Pero sabi nga po ng Panginoong Hesus, siya ang fulfillment ng law
siya ang fulfillment ng kautusan. Dahil kung titingnan po natin ang Mateo 5:17, sabi po rito, huwag ninyong isipin na naparito ako upang ipawalang saysayang kautusan ni Moses at ang isinulat ng mga propeta, naparito ako upang tuparin ang mga ito. At kung babalikan po naman natin ang pinag-aralan natin sa Acts chapter 15, na ito pong sina Peter at ang mga kasamahang apostles dito sa Jerusalem, kasama na rin po rito si Paul at si Bernabe, magkaroon po sila ng kasunduan, na huwag na pong pahirapan ang mga Gentiles na lumalapit sa Diyos, na huwag na silang i-required na sumunod sa mga kautusan na kahit sila mismo mga Hudyo ay hindi nakakasunod. So kung tingnan po natin ang Acts 15 verses 19 to 21, sabi dito, sinabi po ni Santiago, kaya kung sa akin lang, huwag na nating pahirapan ang mga hindi Hudyo na lumalapit sa Diyos. Yung mga hindi Hudyo po, yan po yung mga Gentiles. So sa halip, sulatan natin sila na huwag kumain ng mga pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Dahil ito'y itinuturing nating marumi. Iwasan nila ang sexual na immoralidad at huwag kakain ng dugo o karne ng hayop na namatay nang hindi tumulo ang dugo. Ito ang mga utos ni Moses na dapat nilang sundin para hindi mandiri ang mga Hudyo sa kanila. Dahil mula pa noon, ang kautusan ni Moses ay binabasa na ng mga Hudyo sa kanilang sambahan tuwing araw ng pamamahinga at itinuturo nila ito sa bawat bayan. So, yun lang po pala ang ang napagkasunduan ng mga leaders sa Jerusalem na ipapatupad sa mga Gentiles na lumalapit sa Diyos. So mali po ang balita na nakarating sa mga Jewish Christians sa Jerusalem. Pero sabi nga, pumayag po itong si Paul na sundin pa rin niya yung advice ng mga leaders ng Jerusalem na siya po ay sumama sa 4 na lalaki, magpalinis, magkaroon ng seremonya ng paglilinis para maipakita niya ang katotohanan na hindi niya ina-abolish, hindi niya tinatanggal, hindi niya binabalingwala ang kautusan ni Moses. Dahil kung titingnan po natin ang 1 Corinthians chapter 9 verse 20, sabi po dito, sa piling ng mga kapwa ko Hudyo, namumuhay ako bilang Hudyo upang mahikayat ko silang sumampalataya kay Kristo. Kaya kahit wala man ako sa ilalim ng kautusan ng mga Hudyo, sinusunod ko ito upang madala ko sila sa pananampalataya. So, yun po yung 3 pointers na ating napag-aralan ngayong gabi. Ang una po ay, we should testify the goodness of and faithfulness at all times. So, kailangan po natin na magkaroon tayo ng boldness to testify ang kabutihan at katapatan ng Panginoon sa ating buhay. Ang pangalawa po, be thankful in all things and glorify God. So, maging mapagpasalamat po tayo sa Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa sa ating buhay. At ang pangatlo po ay, ang ating kaligtasan po ay dahil lang po sa Panginoong Jesus. Dahil sabi po niya sa James 14:16, Jesus said, I am the way, I am the truth and the life, and no one comes to the Father except through me. So, doon po nagtatapos ang ating pag-aaral ngayong gabi at samahan niyo po muli ako sa isang panalangin. Hallelujah, Lord. Marami pong salamat, O God, sa inyong pagsama ngayong gabi. Salamat, Banal na Espiritu, O God, sa fresh revelations, O God. Nawa, Panginoon, ay maging reminders ito sa bawat isa sa amin, O God, na maging mapagpasalamat kami. Lord, na hindi kami matakot na mag-testify ng iyong kaputihan at katapatan sa buhay namin, O God. At lagi namin tatandaan na ang Panginoong Jesus ang daan ng aming kaligtasan. Salamat, O God, at lagi namin dalangin sa iyo, lagi mo kaming samahan sa araw-araw. Protektahan mo ang bawat isa sa amin, O God, at pagkalooban ng lahat ng aming pangangailangan. At ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po muli at muli iniimbitahan ko kayo na patuloy po kayo sumubaybay sa aming gabi-gabing pag-aaral dito sa Book of Acts. At magandang gabi po sa ating lahat.